Kap, ganito yung LED indicator nitong Imuto rechargeable battery case natin. Makikita natin na lahat ng mga LED lights ay naka-steady na green lights. At para nga mas maingatan pa natin ang lifespan ng ating mga rechargeable batteries, mas maganda na i-unplug na natin tong charging case niya. Pero bago yon, ipakita ko din yung safety feature niya para ma-inform tayo kung ano lang yung mga slots na merong nakalagay na lithium rechargeable battery. So halimbawa, natanggalan natin ng mga batteries, isang AAA at isang AA. Ide-detect niya kung ano lang yung merong rechargeable batteries na nakasalpak. So tinanggal natin dito kaya wala siyang LED light indicator. And then, dinodouble check niya kung ano na yung lagay ng charging ng ating rechargeable batteries. So, dito, na-detect na fully charged na siya, kaya nag-steady green light na siya. Ito, chine-check pa niya dito, sa side na to, sa mga slots na to, kung fully charged na rin siya. Maya-maya, since fully charged na ito, ay magiging steady na green light na rin siya. Kagaya nito, ayan, nade-detect na niya. Ito na yung panghuli dyan. Ayun. So, tanggalin na nga natin kasi fully charged na siya. Kap, kaysa paulit-ulit tayong bumibili ng mga pair ng AA's at AAA's batteries natin, mas sulit talaga na investment tong Imuto rechargeable battery set. And up to 1,000 to 1,200 charging cycle na yung per batteries natin. Kumpara naman sa papalit-palit natin ng mga baterya. Sa regular usage ng battery natin, ay aabot ng mga 2 hanggang 3 taon. Depende pa rin kung low usage pa yung gamit natin, kagaya ng wall clock at yung remote control na madalang naman natin siyang pindutin or gamitin. Para sa set na to, hindi rin naman siya ganun kamahalan. Nakikita kong problema namin talaga to sa church, usually sa mga wall clocks namin. Hindi makapagsabi ng tamang oras. Since bumili na ako ng charging set na may 4 AAA's at 4 AA's, dadagdagan ko na lang siya. Isang charging case lang, tapos ibibuild ko na lang yung bilang ng mga batteries na kailangan kong lagyan. Kapag nalobat na yon, dito ko na lang din sila i-charge. Nagustuhan ko rin pala dito sa Imuto rechargeable battery set yung magnetic feature niya. So kahit ilagay mo to sa yung bags, ay sigurado na hindi siya matatanggal yung takip niya. Kasi madikit talaga yung magnetic niya. Para mas mapatagal pa natin yung lifespan ng rechargeable batteries natin, i-make sure din pala natin na proper yung pagkakalagay natin dito sa ating charging case. Huwag niyong babalik na rin, baka masira siya. Huwag din mag-overcharge. Pag fully charged na siya, tanggalin na natin siya dito sa charging case. I-unplug na rin natin yung charging cable natin. O after 2 to 3 years, syempre magkakaroon na ng significant drop yung power nito. Napakasulit na nun. Tara, sample na natin dito sa aking mouse, tsaka yung sa keyboard ko. Ito yung ginagamit ko sa office na battery. Papalitan ko siya. Ayun, gumagana na. Umiilaw naman siya. Check naman natin dito sa keyboard ko. Palitan ko na tong battery. Kap, naalala ko rin pala, may advice ko na kung ano yung brand na Imuto rechargeable batteries, yun lang din yung ilalagay mo dito para mas makasiguro tayo na safe yung pagkaka-charge natin dito at para mas masulit natin itong rechargeable battery set natin. Ayun na nga, gumagana na rin siya. Kap, ano pang iniintay mo? Alam kong kailangan mo to. I-click mo na yung yellow basket ko. Ayos!